Kumusta, ako si Otako at ito ang aking recap. Ang kwento ay nagsisimula habang ang mga sikat na bata sa paaralan ay naglalakad sa mga pasilyo habang ang lahat ay nagchichismisan tungkol sa kanila. Si Suzune ay ang pangulo ng konseho ng mag-aaral, bituin, at ang isang sertipikadong nerd na may pangalang Kazuki ay ang kanyang munting kaagapay. Na siya ring bise-pangulo. May ilang tao na tila naging sentro ng atensyon, ngunit hindi ito iniisip ng aming karaniwang mamamayan na si Average Joe. Ang pangalan niya ay Yusato, at itong taong ito na may galit sa sarili ay iniisip lamang ang sarili bilang isang kahindik-hindik na ordinaryong estudyante ng mataas na paaralan. Ang pinakakaakit na pakikipagsapalaran sa buhay ng taong ito ay ang pagbabalik ng ilang inutil na pugo sa kanilang pugad. Sa kanyang kalooban, bagaman, si Yusato ay laging umaasa sa isang di kapanipaniwala na buhay. Swerte para sa kanya, siya ang bida sa anime na ito. Ngunit sa ngayon, umuulan at wala si Yusato ng payong. Nagpapakita ng masama ang masamang bahagi ni Yusato habang iniisip niyang kunin ang payong ng iba, ngunit itong tipikal na mabuting tao ay nagdesisyon laban dito, at kinatatakutan ang simula ng isang buhay ng krimen dahil sa isang $5 na payong. Ngunit napakatanga ng desisyong ito, dahil siya'y naghihintay ng ilang oras. Bigla na lang sumulpot si Suzune at ipinaliwanag na lahat ng mag-aaral ay kinakailangang umalis. Talagang hindi ito napapansin, at nagdesisyon na lamang siyang tumakbo pauwi sa ulan, ngunit pinigilan siya ni Suzune. Mukhang masama para sa konseho ng mag-aaral na basta na lang siyang panuuri na nababasa sa ulan na parang taunan, kaya dumating si Kazuki at inutang ang kanyang sobrang payong. Siguradong sigurado si Yusato na hindi man lang kilala ni Kazuki ang kanyang walang kabuluhan na buhay at mas nagulat pa siya nang malaman niyang mabait pala si Kazuki. Nag-aalok silang lahat na maglakad pa uwi ng magkasama, at sinabi ni Suzune na ito'y siguro'y tadhana na sila'y nagtagpo. Ang nerd na isip ni Yusato ay agad na napunta sa video games, isinasaalang-alang ang sandaling ito na parang biglang naging isang walking home with two of the most popular kids at school event. Halos sirain niya ang kahangahangang sandaling ito nang sabihin na lahat sa paaralan ay maiinggit, ngunit swerte na hindi narinig ng dalawa ang kanyang lubos na nakakahiya na komento. Sa kanilang maliit na lakad, sinabi ni Yusato kay Kazuki na hindi niya inaasahan na magiging mabait siya dahil siya'y palaging nakikita na umaakit sa mga babae. Si Kazuki ay nakikipag-usap lang sa mga babae dahil sa awa, at minimira siya ni Suzune na mas gusto niyang kausapin ang mga lalaki. Si Suzune ay lalo pang mahirap lapitan para sa aming mahiyain na bida, dahil siya ang pinakamagaling sa kanyang klase sa lahat ng mga asignatura at magaling sa lahat ng mga sports. Pinuri pa ni Yusato ang kanyang kagandahan sa loob at labas. Nag-acting si Yusato na parang isang kakaibang reporter ng balita ng chismis, at sa wakas ay nagtanong kung sila ba ay nagde-date dahil ang lahat sa paaralan ay nag-uusap tungkol dito. Naging awkward ang lakad, pero ipinaliwanag nila na sila'y nagtatrabaho lang ng magkasama sa konseho ng mag-aaral. Humingi ng paumanhin si Yusato para sa sobrang tanga niyang tanong na hindi niya dapat tinanong, ngunit hindi ito pinalad kay Susan dahil mas mabuti na raw ito kaysa sa pag-uusap sa likod nila. Ang nakakatamad na usapan na ito ay nagpapangarap sa akin na sana'y dumalaw si Tron sa kanilang munting pag-uusap, ngunit tumigil silang lahat nang marinig ng dalawang miyembro ng konseho ng mag-aaral ang mga kampana na kumakalansing. Lalong lumalakas ang tunog, ngunit hindi naririnig ni Yusato ang anumang bagay. Justo nang malapit na si Yusato sa iba, lumitaw ang isang magic circle sa sahig at nagtataka siya kung ito ba ay isang pintuan papuntang ibang mundo. Sa halip na matakot, tila sira ang isip ni Suzune at nagtataka kung akala ni Yusato ay makakakita sila ng magic monsters at heroes sa ibang mundo. Nagulat si Yusato na hilig pala niya itong mga bagay, ngunit ubos oras na at dinala sila palayo. Sa huli, nagising si Yusato at napagtanto na sila ay nakaupo sa harap ng isang hari. Ang mga binata ay mayroong tamang takot at pag-iingat, ngunit may mali sa utak ni Susan dahil siya ay may nararamdaman lamang na kasiyahan. Ang hari na tinatawag niyang Jerkwad ay may pinakapayak na pangalan at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Lloyd. Gusto sana ni Kazuki na lampasan ang mga introduksyon at humingi ng dahilan kung bakit sila dinala ni Lloyd doon. Ingat na ingat si Lloyd na huwag mabaril si Kazuki ng kanyang init ng ulo at ibinunyag na siya ay isang hari, parang hindi pa malinaw. Ngayon pa lang, ang mga bata ay nabibigla, maliban kay Suzune at parang nag-e-enjoy sa kanyang buhay. Ipinakita ni Lloyd na tinawag sila upang maging mga bayani, na nagbibigay saya kay Susan na siyang nagpapatupad ng kanyang mga pangarap. 2 taon na ang nakakaraan, inatake ang mundo na ito ng hari ng mga demonyo at ang kanyang hukbo. Nagtagumpay silang itaboy ang mga ito, ngunit patuloy ang lumalakas na kapangyarihan ng hari ng demonyo.
Bilang huli na pag-asa, tinawag nila ang mga natatanging tao mula sa ibang mundo na kayang harapin ang hari ng demonyo gamit ang isang ipinagbabawal na ritual na kilala bilang Hero Summoning. Sinusubukan ni Usado na paalalahanan si Suzune na may seryosong usapan sila at nagwawala si Kazuki. Hindi siya interesado sa mga bayani o hari ng demonyo at galit na tinawag silang walang palm. Tinanggihan niyang maging Isekai dahil hindi siya ang bida at humihingi na ipadala sila pabalik sa kanilang mundo. Sa kasamaang palad para sa side character na ito, gumagana ang hero summoning ng iisang direksyon lamang kaya't hindi sila makakabalik. Gusto pa rin ni Kazuki na bumalik at maakit ang mga babae sa kanyang lugar, pero humingi ng paumanhin ang hari dahil desperado sila sa tulong. Dahil sa paulit-ulit na reklamo ni Kazuki, napipilitan na palakihin ang mga gwardya upang patahimikan siya at bantaan siyang gawing non-existent character. Binaba ni Usado ang mainit na ulo nito at nakakagulat na nagbigay galang ang hari sa kanila. Pangako ng hari na makakahanap sila ng paraan para bumalik sa huli, ngunit nakikiusap na tumulong muna ang mga bayaning ito sa kanilang panahon ng pangangailangan. Sa wakas, tumigil na si Suzune sa kanyang pagiging fangirl at nagtataka kung bakit tinatawag sila ng hari ng mga bayani kahit na wala siyang alam tungkol sa kanila. Ine-explain ng isang maliit na nerd na si Welly na ang hero summoning ay idinisenyo upang pumili ng mga natatanging tao. Ipinaliwanag niya na ang pagiging bayani ay ipinapakita ng pagiging naririnig ang kampana bago tawagin. Masamang balita ito para kay Usato dahil siya lang ang hindi nakarinig ng kampana, at iniisip niya kung ito ay nadala siya ng aksidente. Dinala sila ni Welly sa isang bola ng kristal na sumusukat sa kanilang mahika. Nagtataka si Kazuki kung okay lang ba ito kay Usato, pero okay lang siya dahil sinabi sa kanya ni Welly na maaaring magamit niya ang mahika kahit na siya ay isang bayani. Sa tingin ni Kazuki, mas dapat malungkot si Usato dahil sinabi sa kanya ni Welly na maaaring gamitin niya ang mahika kahit na siya ay isang bayani, pero hindi siya masyadong nagre-react. Pinuna ni Suzune na dapat maging mas malungkot si Usato, ngunit hindi ito isang reklamador na parang si Kazuki at ipinaliwanag na dapat silang maging gaya ni Suzune na sobrang excited. Siya ang unang tinest, at ang kulay ng kristal ay nagpapakita ng kanyang kaugnayan sa mahika ng kidlat. Bilang kung hindi sapat ang maganda na, mayroon din siyang maraming mana. Hindi masaya si Suzune at ngayon naman ay pagkakataon ni Kazuki. Halos hindi hinawakan ng lalaki ang bagay, at nagulat si Welly nang maging puti ang kristal. Mahika ng ilaw ito, at sigurado si Suzune na ibig sabihin nito ay maaari siyang magpaputok ng laser beams mula sa kanyang mga mata o mas mabuti pa, maaaring magamit niya ang mga espadang gawa sa liwanag. Pinuna ni Oz na hindi siya isang wi tulad niya at malamang na hindi niya alam ang sinasabi niya, ngunit pinagsabihan siya ni Suzune dahil sa maangas na dila. Napagtanto ni Suzune na gusto niya ang dila ni Usato sa paraang iyon at nasira ang perfectong imahe ni Usato ni Suzune sa tuwing nagsasalita siya. Inipaliwanag ni Welly na ang mahika ng ilaw ay napakabihira at ilang tao lamang ang makakagamit nito. Tinutulak nito ang kasamaan, kaya't ang kapangyarihan nito ay walang kapantay laban sa mga demonyo. Taas na ang pamantayan sa unang dalawa, ngunit ngayon ay pagkakataon na ng aming pangunahing tauhan. Umaasa si Usato na kahit maliit lang ang kanyang kapangyarihan bilang ang simpleng bata na ito na umaasa na makatulong kay Suzune at Kazuki sa abot ng kanyang makakaya. Natutuwa siya nang magbago ang kulay ng kanyang kristal, at akala ng lahat ay isang nakakakalma na kulay. Subalit sa pagtingin kay Welly, tila ibang kwento ang ipinapakita niya, sapagkat siya'y nagulat sa pagbabago ng kulay at agad na dinala si Usato nang hindi nagsasalita. Diretso siyang dinala ni Welly sa hari at ipinaliwanag na mayroong mas importanteng bagay siyang dapat sabihin. May magandang tawanan si King Lloyd habang nagbibiro tungkol sa affinity ni Usato sa madilim na mahika. Ngunit ito'y tumigil nang ilabas ni Welly na ang bola ng kristal ay nagiging berde. Napalunok ang mga gwardya at nagsimula nang sabihin ni Welly kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit tiniyak si Usato na muling mananatiling magulo ang kanyang isipan dahil sa biglang na demand ni King Lloyd na madali ang palayasin si Usato mula sa kastilyo. Sinusubukan nilang isipin ang pinakaligtas na lugar na paglalagyan sa kanya at iniisip ni Usato kung totoo nga bang delikado siya. Nagtanong siya kung may iba pang may parehong mahika, at biglang may isa pa. Isa itong babae, ngunit hindi man lang gustong banggitin ang pangalan ng hari. Sa kabiguan ng hari, itong babae ay pumasok at nagdudulot ng matinding takot sa lahat. Alam natin na ang pangalan niya ay Rose, at nais niyang malaman kung ang mga bayani ay tinawag na. Sana'y nag-off ang hari ng kanyang araw, ngunit hindi ito mangyayari kay Rose. Tinatanong niya si Usato kung siya ay isang bayani, ngunit ipinaliwanag ni Haring Lloyd na siya isang nerd lamang na napadpad doon ng aksidente.
Desperadong itinatago ng lalaki ang katotohanan at sinabi sa kanya na si Yusato ay superordinary. Nagpakilala si Rose kay Yusato bilang kapitan ng Kingdom's Rescue Team, ngunit nararamdaman ng aming bata na itong galit na babae ay mas mukhang may balak na kumuha ng buhay kaysa magligtas. Mukhang matalino si Wedgie dahil kalmado niyang naayos ang sitwasyon at inalok na dalhin si Rose sa tunay na mga bayani sa silid ng kristal. Sa kasamaang palad, si Yusato ay isang tanga na hindi marunong magbasa ng sitwasyon at tinanong ang hari kung ano ang ibig sabihin ng kulay na berde ng kanyang kristal. Narinig pa rin ni Rose ang lahat, kaya't lahat ay natatakot sa kung ano ang mangyayari kay Yusato. Kinumpirma ni Yusato na ang kanyang bola ay berde, at sinabi ni Rose sa hari na hihiramin niya ang binata. Ang hari ay nagpasya na kinakailangan niyang kumilos ng mabilis at maingat na sinasabi kay Welly na ilayo si Yusato mula sa kanya. Gumamit si Welly ng isang uri ng bubble magic upang madali siyang ilayo doon, ngunit agad na sumusunod si Rose pagkatapos niya. Si Welly ay nagpadala ng aming moon hero sa langit, ngunit si Rose ay agad na nakarating sa kanya. Siya ay lubos na makapangyarihan dahil sinira niya ang bubble at mabilis na hinuli si Yusato. Lahat ay natira na nakanganga sa gulat, tulad ng isang grupo ng mga isda, at sinabi ni Rose sa hari na gagawin niyang isang ganap na gumagamit ng healing magic ang binata. Hindi kayang tiisin ni Wedgie ang mangyayari sa hinaharap, kaya't siya'y nawala ng malay, at ang hari ay nagmamakaawa kay Rose na itigil ito. Alam niyang naghahanap si Rose ng iba pang gumagamit ng healing magic, ngunit sinikap niyang ipaliwanag na si Yusato ay nadamay lang sa aksidente. Inaayawan ng kanyang walang kwentang mga salita, yamang sila'y agad nang nawala papunta sa kastilyo. Ang mga bagong walang kwentang kaibigan ni Oz ay nakaupo lang na walang ginagawa sa buong oras na ito, ngunit nagulat nang marinig na kinuha si Yusato. Ipinaliwanag ni Welgie na hindi tapos ang buhay niya, ngunit masamang balita pa rin. Dinala siya sa rescue team malapit sa bayan ng kastilyo. Ang mga gumagamit ng healing magic ay napakakaunti, at ang baliw na babae na kumuha sa kanya ay isa sa kanila. Layunin niyang i-train si Yusato bilang kanyang subordinate. Kahit gaano kahusay na ginagamit ni Susan ang kanyang mangmang na utak, hindi niya nakikita kung paano ito magiging problema. Swerte nga at ipinaliwanag ito ni Wedgie sa kanya na parang siya isang batang magsalita at ibinuking ang mga hindi kapanipaniwala na paraan ng pagsasanay ni Rose. Sa kanyang base, ipinaliwanag ni Rose na si Yusato ay may potensyal lamang na maging isang gumagamit ng healing magic, kaya't dinala niya ito sa rescue team. Ito na ang kanyang tahanan, at tinawag niya ang kanyang mga lalaki. Kinakatakutan si Yusato ng mga itong taong ito, at sinabi ni Rose sa kanila na aalagaan nila siya. Sinabi niya sa kanila na maging mabait, ngunit tila mga baliw ang mga ito at ipinakilala ang kanilang mga sarili. Kinatatakutan ni Yusato ang pinakamasama sa bawat posibleng sitwasyon habang iniisip kung siya ba ay isang uri ng inihahandog at siya ay isasakripisyo sa mga halimaw na ito. Sinabi ni Rose sa kanila na huwag takutin si Yusato, ngunit siya ang pinakatatakutin sa lahat. Sinusubukan ng mga lalaki na ipaliwanag na ito ay isang uri ng kabaitan, ngunit hindi naiintindihan ni Yusato kung ano ang ibig sabihin ng kabaitan para sa mga ito. Ipinaliwanag ni Rose na bagaman ang mga ito ay kanyang mga subordinate, hindi sila mga gumagamit ng healing magic. May dalawang iba pang gumagamit ng healing magic sa rescue team, ngunit kadalasan sila ay nagtatrabaho sa ibang lugar. Oras na para mag-serious, kaya ipinaliwanag ni Rose na ibibitin niya ang kaalaman kung paano gamitin ang healing magic sa kanyang maliit na isipan. Si Yusato ay tila laging nasa kalagayan ng hindi makapaniwala habang ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nagmumungkahi na iwasan ang taong ito na tila sira ang ulo. Gamit ang kanyang malalinggong boses ng Sunday morning church, tinanong ni Yusato kung maaari siyang mag-aral sa ibang guro, ngunit binalingwala siya ni Rose at sinabi na magsisimula ang pagsasanay bukas. Sinabi niya sa hayop na may pangalang Tom na hayaang manatili si Yusato sa kanyang kwarto at inutusan silang kumain ng hapunan bago matulog. Pagkatapos niyang umalis, ito'y iniharap kay Yusato ng mga katotohanang masakit na sinasabi sa kanya na siya ay nasa malaking problema. Si Rose ang magtuturo sa kanya at ilalagay siya nito sa impyerno. Sinasabi nila na ang impyerno ay maaaring maging pinakamaliit na alalaon para sa kanya at tila may magandang halakhak sila sa gastos ng aming moon hero na gabi na iyon. Nagtataka si Oz kung ano ang mangyayari sa kanya, ngunit unti-unti siyang nagpapakita ng konting optimismo, yamang siya'y tiyak na magiging maayos ang lahat. Maaaring nagkakamali siya, gayunpaman, tulad ng ating nakikita na kahit si Rose ay hindi alam kung ano ang mangyayari kapag nagising si Oz. Ipinaliwanag niya na umaasa siyang ito'y isang panaginip lamang. Sa kasamaang palad, hindi ito ganoon, at siya'y tunay na nasa isa pang mundo.
Dumating sina Suzune at Kazuki upang bisitahin siya dahil narinig nila na siya'y dinukot. Sinabi ni Usado sa kanila na huwag mag-alala, ngunit siya'y may PTSD mula sa araw bago, at nagiging totoo siyang malungkot kapag naaalala niya na magsisimula na siya ng pagsasanay mula sa impyerno ngayon. Determinado siyang ituloy ito sapagkat nais niyang maging kapaki-pakinabang. Inilahad ni Suzune na magsisimula rin sila ng kanilang pagsasanay at nagkasundo silang lahat na gawin ang kanilang makakaya. Pagkatapos nilang umalis, medyo naiinis si Was para sa kanila sa sitwasyong ito, ngunit agad na naalala na si Suzune ay nag-e-enjoy na kahit pa. Si Sus ay umaasa na maging sapat na malakas upang suportahan ang dalawang bayani balang araw. Nahulog sa gulat si Usado nang bigla na lamang sumulpot si Miss Rose, ngunit itinuro niya na ito ay hindi bilangguan at maaari siyang makipag-usap sa sinuman na nais niyang makita. Gayunpaman, ito'y maikli lamang kapag siya'y hindi nagte-training. Binigyan siya ni Rose ng isang journal upang maitala ang kanyang araw-araw na pagsasanay at kung paano niya ito nararamdaman. Magkakaroon muna sila ng almusal, at hindi makapaniwala si Usato na ang pagsasanay mula sa impyerno ay totoong magsisimula na ngayon. Pagkatapos ng almusal, nagsimula ang pagsasanay, ngunit hindi naniniwala si Usato na ito'y totoong masama. Binigyan lang siya ni Rose na maramdaman ang mana sa kanyang katawan at sinabihan siyang pagbutihin ang pagkuha nito. Para muna, kailangan niyang maperpekto ang pagpapahayag nito, kaya't pinagbasa siya ni Rose. Nagulat si Usato na makita na kayang basahin ang wika ng mundong ito, at ito'y dahil ang mga tinatawag na mga summoned heroes ay automatikong may translation magic na inilalagay sa kanila. Ipinalabas ni Rose kung gaano kalapit ang teritoryo ng mga demonyo sa kaharian at ipinaliwanag na ito ang dahilan kung bakit palaging unang target ng mga demonyo ang kaharian. Mayroong maraming impormasyon ang aklat na ito tungkol sa mga demonyo at iba pang lahi sa mundong ito, kaya iniwan siya ni Rose na mag-aral. Mukhang madali ang unang araw ng pagsasanay, kaya tiyak siyang kakayanin niya ito. Ang ikalawang araw ng pagsasanay ay lubos na iba kaysa sa inaasahan niya. Maraming takbuhan, at nagtataka siya kung ito ba talaga ang kahulugan ng pagsasanay sa mahika. Sa ikatlong araw, pinilit siyang tumakbo ni Oz, hanggang sa mabuwal siya sa sobrang pagod. Binigyan siya ng suntok ni Rose, at nagulat siyang malaman na inaayos pala nito ang sakit niyang mga kalamnan. Patuloy na tinataasan ni Rose ang tensyon sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng basura, at iniutusan siyang ituloy ang pagtakbo. Sinasabi niyang tumakbo ito na para bang mamamatay, at babanggonin siya nito para magpatuloy sa pagtakbo. Alam ni Usato na hindi niya maaring sabihin sa kanya kung gaano siya kahayop, kaya't plano niyang isulat ito sa kanyang journal. Sa ika-4 na araw, nagsimulang mag-ensayo si Usato kasama ang ibang miyembro, ngunit naiwan siya ng isang buong putok. Lahat sila ay binabatikos siya sa pagiging mabagal, ngunit hindi siya makakasagot, kaya't desidido siyang isulat ito sa kanyang journal. Ang ika-5 at ika-6 na araw ay mas maraming takbuhan kasama ang pang-aalaska ni Rose sa kanya. Ang galit ni Oz ay sumisiklab sa kanya, at plano niyang bigyan si Rose ng impyerno sa kanyang journal. Sa kasalukuyan, nagtataka si Oz kung paano maaari siyang makakatulong sa kanyang mga kaibigan sa takbo ng mga pangyayari, ngunit alam niyang sasampalin lang siya ni Rose kung susubukan niyang iparating ang kanyang mga alalahanin dito. Sa kabila nito, masama pa rin ang loob ni Rose at binigyan si Usato ng karagdagang 30 laps na takbuhin. Sa kanyang isipan, nagdesisyon si Usato na huwag nang tawagin si Rose na Miss Rose dahil hindi na ito karapat-dapat ng anumang mataas na pagpapahalaga, kundi tawagin na lamang siyang Rose. Sa ika-11 araw, may bagong idinagdag sa pagsasanay, push-ups. Umabot si Usato sa 800, at sa wakas, ipinaalam ni Rose kung bakit ganito ang pagsasanay ni Usato. Ito ay para sa kanya ay makatakbo mula sa kanyang mga kalaban sa lalong madaling panahon sa laban, at upang mailigtas ang kanyang mga nasaktang kasamahan. Kanyang ipinaliwanag na habang mas mabilis siyang tumatakbo, mas mabilis niyang mailigtas ang kanilang mga kasama. Sa ika-12 araw, tumakbo siya hanggang tanghali at nag-push-ups hanggang gabi. Sa ika-13 araw, napagtanto ni Rose na unti-unti nang nagiging magaan si Usato, kaya't idinagdag niya ang mga bigat. Sa ika-14 na araw, nawawala ang tanghalian ni Oz at aamin ang isa sa mga meathead na kinain niya ito. Nawala si Usato sa kanyang sarili at sa wakas ay samalag siya. Sanay na siya sa mga bigat at unti-unti nang natutunan ang pagsasanay. Isang linggo pagkatapos, dumating ang mga kaibigan ni Oz at nagulat sila sa kung gaano siya kabilis na nagbago sa maikli lamang na panahon. Gumagawa ito ng masusing push-ups, at sinasabi ni Rose na huwag siyang magreklamo tungkol sa isang bagay na napakadali para sa kanya.
Sa katunayan, hindi talaga nagrereklamo si Yusato at pati na rin ay nagsasabi na ang paggawa ng push-ups na may kanya sa likod ay madali dahil siya'y mabigat. Natuwa si Rose sa kanyang RZ at itinapon ang isa pang bato sa kanyang likod. Determinado si Yusato, kaya gumaling ang kanyang katawan, at nagawa niyang tapusin ang push-up. Nasisiyahan si Rose sa kanyang progreso at itinakda na mas mapapabilis niya siyang dalhin sa isang tiyak na lugar kaysa sa inaakala. Namangha si Suzun sa mga bagong nabuong kalamnan ng aming binata, at kinikilala ni Kazuki kung gaano kahigpit ang pagsasanay. Galit si Siglas kay Rose, bagamat akala niyang sinusira nito si Yusato. Sinasabi ni Rose na iba ang kanyang paraan kaysa sa mga kabalyero at siya'y ginagawang kanang kamay si Yusato. Kailangan niyang magsanay ng mabuti dahil magiging problema kung hindi niya kayang tiisin ito. Namangha si Yusato sa pag-aalam na nais niyang maging kanang kamay nito, at ipinaliwanag ni Rose na ito'y dahil gusto niya ang kanyang hindi pagkakaroon ng tiyaga. Hindi ito sumusuko, at higit sa lahat, nakayang mabuhay sa kanyang pagsasanay. Napagtanto ni Yusato na ang kanyang intensyon na turuan siya ng leksyon ay sumama ng malupit. Iniutos sa kanya ni Rose na magpahinga. Ang mga kaibigan ay sinabihan na sumama kay Celia para magpahinga, at sinabi ni Sigas kay Rose na iniutos sa kanya na muling rekisahin ito. Tinanggihan na niyang gawin ito, ngunit sinabi ni Rose na hindi na mahalaga dahil wala na siyang silbi ang kanyang kanang mata. Sa kanilang pahinga, natutunan ni Yusato na si Siglas ang namumuno sa hukbong kanyang, siya ang pinakamalakas na kabalyero sa kaharian, at siya ang nagtuturo sa mga kaibigan ni Oz ng sining ng pagtatangkang. Ngayon lamang napagtanto ni Yusato na si Celia ay ang prinsesa, at humingi ito ng paumanhin sa kanyang maayos na pakikipag-ugali. Nakatikim sila ng isang uri ng pie, at nagtataka si Kazuki kung totoo nga bang ganoon ang pagsasanay ni Yusato araw-araw. Sinabi ni Yusato na iba ito ngayon, ngunit iyon ay dahil mas madali ito ngayon. Ipinaliwanag ni Kazuki na maayos ang kanilang pagsasanay, ngunit hindi gaanong mahirap tulad ng kay Yusato. Nawala na sa katinuan si Suzun, ayon sa anunsyo niya sa kanilang usapan para tingnan ang mga kalamnan ni Oz, na ngayon sobrang maganda na, at tinatanong ni Kazuki kung hindi ba masyadong mahirap para kay Yusato ang pagsasanay. Inaamin ni Yusato na napakahirap nito, at naisip niyang tumakas noong una. Ganun pa man, nakakatuwa na ito'y nagiging masaya na para sa kanya, at napagtanto na hindi masama ang buhay doon. Ang mga kaibigan ni Oz ay nagtataka sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na siya'y matigas ang ulo. Oh, mag-aaway silang tatlo ng isang araw, kaya't gusto niyang maging handa para sa araw na iyon at suportahan ang dalawa. Nagbibiro sila tungkol sa kakaibang pag-uugali ni Suzun, at nagluto ang malaking lalaki na kumain ng almusal ni Yusato ng pagkakalimutang iyon. Maliwanag na may sama ng loob pa rin si Yusato, at nagsimulang magsalita tulad ng mga ibang meatheads, at nagkaroon ng argumento. Tumindi na si Yusato at nagsimulang magsalita ng parehas sa iba pang meatheads, at nagsimula silang mag-away. Ang malaking lalaki ay nagtatangkang tadyakan si Yusato, at nais niyang subukan ito, kaya't nagsimulang magbugbugan sila. Nagtatanong si Celia kung okay lang panuurin, at sinabi ni Kazaki na okay lang dahil ito'y tila bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ni Oz. Maliwanag na napabilis ng gusto si Yusato, kaya't nagpasya si Kazuki na kailangan niyang bumalik sa pagsasanay upang hindi maiwan sa likod. Handa na rin si Suzun na umalis, ngunit napagtanto ngayon na tila ba may dahilan kung bakit silang tatlo ay dinala sa mundong ito. Sa gabing iyon, nag-enjoy si Yusato sa isang paliguan at naisip kung kailangan niyang kontrolin ang kanyang reeds ng mas mabuti upang hindi mawala ang kanyang komposisyon muli. Napagtanto niya ngunit tama siya, ang kanyang katawan ay nagbago ng malaki. Binabalik niya ng paulit-ulit ang kanyang mga kalamnan pagkatapos sakta ng mga ito mula sa mapagod na ehersisyo. Ang resulta ay nagkaroon siya ng mga magaan. Ngunit ang trabaho niya ay iligtas ang mga tao sa laban ng gera-hera at itinanong niya kung may sapat siyang lakas ng loob upang tugmaan ang katawan na kanyang itinayo. Kinabukasan, inabisuhan ni Rose si Yusato na lalabas sila, at ang mga kasamahan niya ay tila nag-aalala na dumating na ang araw na ito. Ang isang gwardya sa pintuan ay halos umihi sa sarili ng sabihan si Rose na nais niyang ipakita sa kanyang nasasakupan ang labas. Tumakbo ito upang buksan ang pinto para sa kanya, at iniisip ni Lloyd kung paano ito nakakatakot sa labas ng gate si Rose. Gusto malaman ni Yusato kung saan sila pupunta, ngunit sinabi sa kanya ni Rose na manahimik at sumunod lamang sa kanya. Sa huli, dumating sila sa kagubatan na kilala bilang Darkness of Linger. Kilala ito sa pagiging puno ng mga halimaw, at siya ay biglang nagsabi kay Yusato na huwag nang bumalik hanggang hindi niya nahuhuli ang isang Grand Grizzly. Iniisip ni Yusato na may malinaw na pagkakamali dahil ipinaalala sa kanya niya na ang Blue Grizzlies ay naging Grand Grizzlies lamang pagkatapos ng 100 taon.
Sinabi pa sa kanyang aklat na peligroso na ang Blue Grizzlies. Ipinaliwanag ni Rose na madali lang dapat itong makuha niya, ngunit ipinunto ni Usoto na takbo lang ang ginawa niya at wala siyang ideya kung paano lumaban. Wala itong ibang ipinaliwanag kundi binigyan lang siya nito ng direksyon patungo sa kagubatan. Nagsisimula ng bumagsak si Usoto mula sa langit at siya ay naguguluhan dahil tiyak na hindi siya mabubuhay. Gayunpaman, biglang nagsimula ang kanyang katawan na magliwanag gamit ang kanyang healing magic. Natagpuan ni Usoto ang determinasyon sa kanyang sarili na mabuhay anuman ang mangyari, kaya't ginamit niya ang kanyang healing magic upang paghandaan ang pagbagsak. Hindi makapaniwala si Usoto na nabuhay siya at pinagaling niya ang kanyang sarili upang magawa ang sinabi ni Rose. Hindi siya makakabalik hanggang hindi niya ito nagagawa, kaya't tinatangkang magkaroon ng positibong pananaw si Usoto. Iniisip niya na hindi dapat masyadong mahirap dahil ito ay isang 2 metro lamang na oso, ngunit siya ay namanghanang ito'y magpakita sa kanyang likuran. Sobrang laki pala nito, at kahit ang mga kuko nito ay malalaki. Medyo nagkaroon ng kumpiyansa si Usoto na hindi aabot ang oso sa kanyang bilis, ngunit madali niyang natuklasan na kayang abutin ito ng oso. Binabalikan ni Usoto ang sarili na siya ay nakakaraos na sa training mula kay Rose at itong munting teddy bear ay walang laban sa kanya. Sa kabila ng lahat, hinarap niya ang oso, ngunit nang makita niyang may kasama itong mga hayop, tinalon na naman niya ang buhay. Tinatawag niyang mga duwag ang mga oso dahil sa pagsasama-sama laban sa kanya. Noong oras na iyon, narinig niyang may malapit na talon, kaya't itinulak niya ang sarili pababa nito gamit ang kanyang healing magic. Ang mga oso ay wala nang magagawa kundi iwanan ang kanilang biktima, at ginamit ni Usoto ang pagkakataon upang magkaroon ng kahit paano'y katahimikan. Mayroon lang siyang ilang ration, kantin, at kutsilyo, kaya't nais sana niyang ibigay ni Rose ang kahit ano na makakatulong sa kanya. Mukhang imposible ng hatulan ang isang Grand Grizzly ngunit iiwan na lang niya ang nakakadepress na gawain na ito para bukas. Masaya na si Usoto na nabuhay siya sa unang araw at natulog sa isang bundle ng mga dahon. Sa sumunod na araw, nagsimula si Usoto sa kanyang misyon at napagpasyahan niyang dapat niyang malaman ang higit patungkol sa kanyang kalaban. Una niyang dapat malaman ay kung saan ito nakatira, at natagpuan niya ang ilang marka ng kuko sa isang puno. Sa oras na iyon, naghanda na si Usoto para sa laban ng kanyang buhay habang naririnig ang kakaibang ingay mula sa mga damo. Subalit hindi ito iba kundi ang isang inosenteng kuneho. Isang halimaw na kamukha ng kuneho nga, at tila'y sugat ito. Pinagaling ni Usoto ito at parang isang tagapagpayo ng kuneho na ingatan ang sarili. Patuloy siyang nagtungo sa kanyang misyon, ngunit sumunod sa kanya ang kuneho. Sinikap niyang ipaliwanag na hinahanap niya ang isang peligrosong halimaw kaya dapat itong umalis, ngunit hindi siya pinapansin ng mababaw na kuneho. Hindi siya nito iniwan ang mag-isa. Kaya't nagsimula siyang magtanong kung sinusubukan siyang ipakita ng kuneho kung saan matatagpuan ang Grand Grizzly. Sinundan ni Usoto ang munting nilalang at dinala siya ito mismo sa mga oso. Nagplano si Usoto na bantayan ang mga ito nang hindi napapansin at napansin na tila isang pamilya ang mga ito. Nagpasya si Usoto na magpahinga para kumuha ng hindi malinis na tubig na medyo kinakailangan niyang pagdudahan, at nagulat siyang makita na hindi pa rin iniwan ng kuneho. Bumalik siya upang ipagpatuloy ang pagmamanman, at unti-unti na siyang nagsisimula na maisip na medyo kahanga-hanga ang mga Blue Grizzlies. Ang kanyang kaibigang kuneho ay napakakulit pa rin, kaya nagsimulang isipin ni Usoto na maganda ang buhay sa kagubatan. Subalit, hindi magtatagal ang pakiramdam na iyon, dahil ang tubig na iniinom niya ay may malupit na epekto sa kanyang tiyan. Ang kanyang magic na pampagaling ay tila hindi agad nagpapagaan ng kanyang pakiramdam, kaya't nagsanib puwersa ang dalawang ito at nabuo ang kanyang naisip na siya'y nalasan ng tubig. Isang araw pa, ipinakita ng tapat na kaibigang kuneho si Usoto kung saan matatagpuan ang malinis na tubig, at ito'y napakasarap. Mayroong maliit na sira si Bugs Bunny, at tila mayroon itong nilalapitang halimaw. Ang munting kuneho ay hindi takot sa Grand Grizzly, kaya't ang lumalapit ay tila lubos na peligroso. Naririnig ang ingay mula sa dilim, at nagulat si Usoto nang may lumitaw na isang malaking ahas. Siya'y natatakot sa hindi kapani-paniwalang halimaw na ito at itinuro na walang katulad nito sa kanyang binasa. Kahit na walang kaalaman tungkol dito, napagtanto ni Usoto na ito'y mapanganib at ang pagnanasa sa dugo ay nanggagaling sa bawat bahagi nito. Nang ito'y umalis, muling nakakahinga si Usoto at nagpasya na gawing prioridad na iwasan itong bagay na iyon. 4 na araw pa ang lumipas, ngunit hindi maalis-alis ni Usoto ang hindi magandang damdamin na kanyang nararamdaman. Binabantayan niya ang mga oso, ngunit wala namang nagbago sa kanila, at hindi siya makakabalik nang hindi nagtatagumpay sa Grand Grizzly.
Kailangan niyang gawin ito sa huli, kaya't sinabi niya sa kanyang sarili na gagawin niya ito bukas. Dumating ang susunod na araw, ngunit ayaw siyang payagan ng munting kuneho na umalis. Sumang-ayon si Yusato at nagpasya na manatili, ngunit hanggang sa tumigil ang ulan. Kapag tapos na ito, nagsimula si Oz na tuparin ang kanyang misyon at tumanggi na pigilan siya ni Bonnie. Nagsaanib puwersa si Yusato para sa laban, ngunit lubos siyang nabigla nang makita na ang buhay ng mga oso ay naunang kinuha. Malinaw sa mga kagat sa mga oso na ito'y ginawa ng ahas, ngunit hindi ito para kumain. Kinuha nito ang kanilang buhay para sa sarili nitong kaligayahan. Sumiklab ang galit ni Yusato sa ganoong pangyayari, at habang umiiyak ang munting ursing ito, naisip niya kung gaano niya kamumuhian na matalo, lalo na kay Rose. Bukod pa rito, naiinis siya na ninakaw ang kanyang hinihanting hayop. Habang umiiyak ang munting oso sa hirap, sinabi ni Yusato na ang mas hinahatid niya ay ang kasalukuyang iniintindi niya. Iniutos niya sa ursong gulay na maghintay lamang doon at ipinangako niyang maghihiganti para dito. Pumunta ang mga kaibigan ni Oz na bisitahin siya, ngunit nagulat sa marinig na sa loob ng 10 na araw na magkasunod, nagte-training siya sa kagubatan. Sa palagay nila, tila sobra na ito para maging pagsasanay sa kagubatan, ngunit ipinaliwanag ng mga lalaki na si Rose ang nagdedesisyon. Gayunpaman, wala si Rose, kaya't wala ang mga walang kwentang lalaki sa kanilang alam ang nangyayari. Lubos na nababahala si Kazuki kay Yusato, ngunit para kay Suzune, dapat itong okay lang dahil hindi naman siya pinadala ni Rose kung hindi siya handa. Iyon nga. Si Suzune ay naniniwala kay Yusato, at siguradong babalik ito ng madalian. Sa kagubatan, puno ng lakas ang katawan ng aming binata gamit ang mga merienda at gumagawa ng sibat. Humihingi siya ng tulong sa kanyang munting kuneho na dalhin siya sa ahas, ngunit tiyakin na ituro dito na tumakas kaagad pagkatapos. Ang kuneho ay nagdadala sa kanya sa isang mahabang paglalakbay sa kagubatan, at sa wakas ay natagpuan nila ang ahas. Sa kasamaang palad, ito'y nananambang sa munting bear cub, at nalulungkot si Yusato dahil ipinauubayan niya ito sa bahay. Ang ahas ay lubos na nakakatakot tingnan, ngunit itinatangi ni Yusato na wala itong mas nakakatakot kaysa kay Rose. Sa tingin ni Yusato, tila nalilito ang ahas nang magsimula siyang umatake, ngunit hindi, at halos na siyang lumunin nito. Binawi ni Yusato ang tama sa mata nito, ngunit ito'y itinulak siya pabalik at kailangang pagalingin ang sarili. Nagtagumpay si Yusato na gawing bulag ito sa isang bahagi, kaya't napagtanto niyang doon siya dapat umatake. Ngunit sobrang delikado ng ahas, at mabilis nitong nakayapak ang kanyang braso. Sa sobrang sakit, napagtanto ni Yusato na niloko siya ng ahas na atakihin ito sa bulag nitong bahagi. Galit na galit si Yusato sa pagkakaloko, ngunit ipinaalam niya na ang braso na kinagat ay may hawak na kutsilyo. Nagtagumpay si Yusato na pagalingin ang kanyang braso sapat na upang ito'y magalaw at tinusok ang ahas mula sa loob ng bibig nito. Sa kahangahangang paraan, nakakayang itiis ni Yusato, ngunit biglang umikot ang sitwasyon nang malaman niyang naproning siya. Nalasan siya ng tubig, kaya't kailangang matutunan niya kung paano pagalingin ang sarili mula sa loob. Sa kabila ng malupit na laban, itinuturing niyang pang-unfair ang laban dahil malaki at may laso ng ahas, subalit may kakaibang kapakinabangan si Yusato sa kakayahan niyang pagalingin ang sarili. Ang pagkalason sa kanyang iniinom na tubig ay nagturo sa kanya kung paano muling mabuhay ang sarili mula sa kanyang loob. Ganito ang ginagawa ni Yusato sa ngayon at handang umatake muli. Ang ahas na ito ay malapit nang tapusin ang buhay niya sa isang pag-ikot ng buntot, ngunit pumapasok ang maliit na pambansang cub para tulungan. Ang dalawang ito ay may magandang koordinasyon mula't sapol, dahil hinayaan ng oso si Yusato na magtalon mula sa kanyang likod upang mapadpad ito sa itaas ng ahas. Gamit ang maseselang salita, tinawag ni Yusato na tanga ang ahas, at sa kanyang paraan, nagtagumpay siya ng isang matindi at malakas na suntok. Determinado si Oz na tapusin ang laban ngayon din, kaya't idinuduyan pa niya ang sibat sa ulo ng ahas. Sumisigaw siya habang binibigay ang lahat ng kanyang makakaya, at tinutulungan siya ng munting oso sa pagsadlak sa ahas. Sa wakas, matagumpay na napabagsak ang ahas, at hindi makapaniwala si Yusato na nagtagumpay sila. Parang nagustuhan ng oso si Yusato, at ipinapakita niya kung paano nila nakuha ang kanilang panghihiganti. Gusto sanang pagalingin ni Yusato ang munting cub, ngunit ginugol na niya ang lahat ng kanyang mana sa pagsusuri sa lason sa kanyang katawan, at hindi siya makagalaw. Ngunit masamang balita yun dahil nagulat siyang bumangon ng ahas. Hindi makagalaw ng kahit kaunti si Yusato, kaya't tinutukan siya ng munting cub para tulungan siya. Ngunit sinabihan lang siya ni Yusato na tumakbo. Ang ahas ay papalapit na para tapusin ang kanyang buhay, at iniisip ni Yusato ang lahat ng tao sa kanyang buhay.
Itinuturing niyang lahat ito ay dahil kay Rose, at sumigaw siya na siya ay may isang mabangis na ogre. Sa kanyang sigaw, isang mabangis na ogre ay bumagsak mula sa langit at tila ba'y tinapakang matindi ang ahas. Ang galit na attitude niya ay nagpapatawa sa kanya, at nagtataka kung paano niya alam na kailangan siyang tulungan. Inilahad ni Rose na ang rabbit na may pangalang Kakuro ang nagsabi sa kanya. Si Kakuro ay kanyang alagang hayop, at iniutos niyang bantayan si Usoto. Inilarawan ni Usoto na dumating ang rabbit na sugatan at humihingi ng tulong, ngunit ipinalabas lang ni Rose na tanga siya. Sinuot daw ni Kakuro ang leeg para makuha ang kanyang tiwala, at nabiktima naman siya. Palaging nandoon si Rose bilang backup, ngunit plano niyang makialam ng mas kaunti. Hindi niya inaasahan na lalabas ang malaking ahas. Ang ahas ay nilikha ng hukbo ng Panginoon ng demonyo, at hindi ito natapos ni Siglas noong huli nilang pagsalakay. Hindi niya inakalang kayang patumbahin ng ahas ang isang Grand Grizzly, dahil sapat na malakas ito upang talunin ang buong unit ng mga elite na tropa. Hindi makapaniwala si Usoto na nais niyang matalo ang isang baguhan tulad niya at iniisip kung gaano siya kalupit. Inilahad ni Rose na hindi niya talaga inaasahan na manalo si Usoto, at ang layunin ay makuha niya ang karanasan sa pakikipaglaban sa isang bagay na mas malakas sa kanya. Ngunit naging mas kapana-panabik ang sitwasyon dahil kay Usoto, kaya't nagdesisyon siyang hayaan itong patuloy. Agad tinukoy ni Usoto na halos mawalan siya ng buhay, at tinututulan siya ng kanyang munting cub. Naging malapit na ito sa kanya, at may kasamang pamumura. Malinaw na natuwa ito kay Usoto, at ipinakita niyang matalino ito sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang utos. Naalala ni Usoto na wala ng mga magulang ang munting cub, kaya't ito'y nag-iisa. Nakuha ni Usoto ang bagong kaibigan na pababaon sa alaala ng kanyang mga magulang. Naghanda sila para bumalik, ngunit hindi makakalampas si Usoto sa kakaisip kung gaano nakakatakot si Rose habang ito'y bitbit siya patungo sa kanyang bahay sa balikat ng oso. Inihayag ni Rose na narinig niyang sinabi ni Usoto na siya ay isang mabangis na ogre. Pagkatapos ay tinakot siya ni Rose nang sabihing hindi siya makakatulog ngayong gabi. Bumalik sila sa kanilang tahanan, at ipinakita ni Rose na pumasa si Usoto sa pagsusulit ng may mataas na marka. Nagulat si Usoto nang malaman na may qualification na siya para sa isang bagay, at ipinaliwanag ni Rose na kwalipikado na siyang makatayo sa kanyang tabi sa laban. Hindi pa rin niya nakuha ang mga pangunahing kaalaman, ngunit tiyak na mayroon ng sapat si Usoto. May kakayahang tiisin ang sakit, pisikal na kakayahan, at matibay na mentalidad. Hindi natin ng iba pang dalawang healer ang ganitong distinction, kaya't sinabi ni Rose kay Usoto na dapat itong maging mahusay. Nagtataka si Usoto kung ano ang ibig sabihin ni Rose na maaari silang makaraos, at nagulat nang ihayag ni Rose na malapit nang atakihin ng hukbo ng demonyo. Sa ibang dako, nagtataka ang Panginoon ng demonyo kung paano ang paghahanda para sa pagsalakay sa kaharian ng Linger. Iniulat ni Amila, ang commander ng ikatlong hukbo, na tapos na ang kanilang paghahanda para sa laban at malapit na nilang pasukin. Si Rose ay naglalantad na si Usoto ay magiging nasa unang linya kasama siya na nagpapagaling sa mga sugat, at siya ay bahagi ng vanguard. May dalawang iba pang mga manggagamot ngunit naglalaro sila ng iba't ibang papel. Tiyak si Usoto na hindi niya magagamit ang mahika ng pagpapagaling ng kanyang kasama, ngunit ipinaalala ni Rose na mayroon pa silang kaunting oras. Gusto niyang mapabuti ito bago ang panahon at nagtataka si Usoto kung talagang kaya niya ito. Nang bumalik sa kampo ng Demon Lord, ipinaliwanag niya na siya ang magiging leader ng hukbo. Sa kabila ng kanilang mga nakaraang tagumpay, nagtagumpay pa ring makatakas ang Linger Kingdom sa kanilang mga kamay dati. Nananumpa si Amira na gagawin ang lahat para manalo sa laban, at pagkatapos ay siya ay pinaalis. Sa sandaling iyon, binabastos ng Demon Doctor si Amira dahil sa kanyang kaba sa harap ng Demon Lord. Kinaiinisan ni Amira ang nerd na ito at sinasabi sa kanya na mag-focus sa kanyang trabaho. Ang pangalan niya ay Holek, at ibinubunyag niya na kakatapos lamang niya ng pinakabagong prototype ng Demonade Monster. Ito ay lubos na nakakalason at may malaking katawan na may matalim na mga pangil. Tinatawag niya itong Demonade Monster Prototype 72 Balanak. Ang huling prototype ni Herald Rook ay nawawala noong huling pag-atake nila sa Linger Kingdom. Itinakas ito pagkatapos masaktan ng kalaban na kilala bilang si Siglis. Ipinapangako ni Hero na mas malakas ang prototype na ito, at umaasa si Amira na ganoon nga, dahil may mga tao na mas nakakabahala kaysa kay Siglas sa Linger Kingdom. Tinutukoy nila ang mga ito bilang kidnappers, mga taong nakatayo sa labanang hindi nakikibaka. Iniimbak nila ang kanilang mga sugatang kasamahan nang hindi man lang napapansin ng kalaban at ini-minimize ang sariling pinsala.
Ang kanilang pinuno ay isang manggagamot na naglalakbay sa buong linya ng harap, nagpapagaling ng mga tao sa mismong lugar. Makikita natin na si Rose ito, at galit na galit si Amira sa kanya. Ito ay dahil magaling na mandirigma si Rose, at may malalim na puot siya sa Demon Lord. Nananumpa si Amira na alisin siya, ngunit ipinaalala ni Hero na hindi siya pwedeng makipaglaban ngayon dahil siya na ang commander. Alam niya iyon, kaya't plano niyang ipadala ang isang tiyak na demonyo, ang Immortal Mage of Darkness, ang Black Knight, patungong bahay. Nakikita natin na sa wakas, natitumasan ni Yusato ang kaganhawahan ng kama. Pumunta siya upang pakainin ang kanyang munting kaibigan na oso ng prutas at kinakain din ng kaunti para sa kanya. Ang munting pambansang ay parang mayabang, nang angkin ng mansanas ni Yusato, at natuklasan ni Yusato na naruroon din ang traidor. Ang kunhong ito ay naglaro sa kanyang malinis at walang malay na puso, kaya't iniwasan na niyang isipin kung gaano ito kakyut. Ngunit sa huli, hindi na niya napigilan ang sarili mula sa kakatean nito, at pinakakain niya ito ng prutas. Dumating si Rose at tuwang-tuwa sa pag-alam na pinangalanan ni Yusato ang oso na, Blue Ring Blue, dahil sa kanyang kulay, mula sa salitang, grizzly. Ang bata na ito ay isang kumpletong gulo, sapagkat iniisip niya na maganda ang pangalan, at nasagi sa kanyang kamay si Blue Ring na aksidenteng kinagat ito. Sinabi ni Rose sa kaharian tungkol sa oso, kaya't pinayagan silang manatili dito. Papayagan ni Rose na manatili ito roon, ngunit ipinaalam kay Blue Ring na kailangan niyang kitain ang kanyang lugar. Takot si Blue Ring sa kanya, tulad ng lahat ng iba, at nagtataka si Yusato kung ano ang ipagagawa niya rito. Mga sandali mamaya, nakikita natin kung ano ang kanyang plano habang si Yusato ay may hawak na si Blur. Ito ay magiging kanyang pagsasanay na simulation at iniutos kay Yusato na ituring ang oso bilang isang taong kailangang iligtas. Pinapatakbo siya ni Rose, ngunit isang malamig na hangin lang para sa aming binata. Sa madaling salita, ito ay tumatakbo na may kaunting dagdag na bigat, kaya't habang kaya niyang pamahalaan ang kanyang mana, maaayos siya. Iniutos ni Rose na tumakbo siyang mas mabilis dahil hindi magtatagal ang mga sugatan kung masyadong matagal. Bigla na lamang sumulpot si Tung at isang iba pang isa sa mga meathead. Hinabol nila siya at ibinubunyag na sinabi ni Rose sa kanila na gawing simulation ang encuentro sa laban. May iba pang naghihintay na kanilang ambusin, kaya't sinabihan si Yusato na mag-concentrate. Isang oras mamaya, si Yusato ay umaatres sa isang espesyal na bulok na tubig ng meathead at iniwasan ang mga atake ng ibang lalaki. 3 oras mamaya, siya ay lumilipad sa ibabaw ng mga kahoy, at 4 na oras mamaya, iniwasan niya ang pag-stomp sa trer. Sa huli, naramdaman ni Yusato na kakaiba na at nagtataka kung ano ang nangyayari sa kanya. Siya ay bumagsak, at ipinaliwanag ni Rose na nasa kanyang limitasyon na ng katatagan. Sa gitna ng laban, ang mga tao ay napapagod dahil sa kaba, takot, at impatience. Kaya't naubusan siya ng lakas ng mas mabilis kaysa sa normal. Upang mag-improve, ang tanging magagawa niya ay sanayin ito, makuha ang mental na lakas at determinasyon na hindi nagugulat sa harap ng takot. Hinilom siya ni Rose ngunit sinabi sa kanya na gastusin ang natitirang hapon sa pagtakbo sa paligid ng bayan ng Kastilyo. Nagulat si Yusato na kailangan pa niyang gawin ito, at ipinaalala sa kanya ni Rose na buhatin si Blur habang tumatakbo. Nagulat ang lahat sa pagkakakita ng isang asul na oso. Inaasahan ito ni Yusato bagaman kahit mabait si Blur, isa pa rin itong halimaw. Mukhang na-realize ng mga tao ang isang bagay at biglang naging katahimikan. Dinala ni Blur si Yusato sa ilang sariwang prutas, ngunit walang pera si aming binata. Natutunan ni Yusato na ang prutas na kulay berde ay tinatawag na pei at tinanong ang mga ngalakal kung bakit tahimik ang lahat kapag may halimaw siyang dala. Ipinahayag niya na ito'y dahil alam nilang si Yusato ay kasama sa rescue team dahil sa kanyang damit. Palagi silang nakakakita ng mga mukhang nakakatakot na lalaki mula sa rescue team, kaya nasanay na sila. Ito ay nagkaroon ng kahulugan ngayon sapagkat kung ang mukha ng mga yun ay hindi nakakatakot sa kanila, wala na. Binigyan sila ng mabait na babae ng pay ng libre, kaya't isinubo ni Blur ang kamay ni Yusato sa kanyang bibig. Pag-alis nila, may isang babae na may pangalang Amo na nagpakita ng interes sa lalaki mula sa rescue team. Nagdesisyon si Yusato na bisitahin ang kanyang mga kaibigan at hindi napansin na may isang lalaki na nagtatangkang kunin ang kanyang atensyon. Sa huli, natuklasan ni Yusato ito at kailangang pagalingin ang lalaki. Ang pangalan ng lalaking ito ay Orga, at ibinunyag niya na siya ay isa sa mga manggagamot ng rescue team. Nagulat si Orga nang malaman na si Yusato ay isinuman kasama ang mga bayani at ipinaliwanag na siya ay labis na abala sa kanyang pagsasanay kaya't halos makalimutan na niya ang kanyang sarili.
Impresibo kay Orga na makasunod si Yusato sa pagsasanay ni Rose sapagkat ito ay imposible para sa kanya at sa kanyang kapatid. Ang kapatid niyang babae ay ang isa pang manggagamot at 5 taon na mas bata sa kanya. Sila ay nagpapatakbo ng isang klinik sa lungsod at gumagamit ng mahika ng pagpapagaling para sa mga mamamayan. Nalubog si Orga kanina dahil siya ay hindi magaling magpagaling sa kanyang sarili at mas mahusay sa pagpapagaling ng iba. Sila pa rin ay bahagi ng rescue team, kaya't nagtatrabaho sila sa ilalim ni Captain Rose sa oras ng pangangailangan. Yusato ay nagtataka kung ano ang magiging pakiramdam ng digmaan para sa kanila. Kaya't ipinaliwanag ni Orga na sinatung at ang iba pa ay nagdadala ng mga sugatang kawal sa likuran. Doon sila at ang kanyang kapatid ay nagpapagaling. Ito ay nakakagulat para sa lalaking ito nang sabihin ni Yusato na nais siyang kunin ni Rose sa Vanguard, at nagtataka si Yusato kung talagang kaya niya iyon. Ipinaliwanag ni Orga na ang mga kabalyero at bayani na lumalaban sa unang linya ay nanganganib ng pinakamalaki. Iniisip agad ni Suicidal ang kanyang mga kaibigan kapag sila'y nasugatan at iniwan. Karaniwan, ang kanilang magagawa ay ang maghintay ng kamatayan. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng isang rescue team ay nagbibigay daan sa kanilang pagliligtas. Ang trabaho ay mapanganib at nakakapagod, ngunit hindi pipiliin ni Rose ang isang tao na hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan. Bago umalis si Orga, hinihiling niyang kay Yusato na huwag masyadong kamuhian si Rose. Alam niyang hindi ito ang pinakamabait na tao, ngunit ipinaliwanag niya na parang clumsy lang ito sa pakikasama. Nagulat si Yusato nang sabihin niya na kahit may mga hindi pa nila natatapos na issue, hindi pa niya kamumuhian si Rose. Nang umalis si Yusato, ipinahayag ni Orga ang kanyang ginhawa na sa wakas ay nakahanap na ng kasama si Rose. Dumating si Yuru, ang kapatid ni Orga, at sinabi niyang may nakilala siyang kakaiba. Darating din silang dalawa sa isa't isa, at siguradong magugustuhan ito ni Yuru. Sa kastilyo, pinahintulutan si Yusato na pumasok kasama si Bluring dahil pinanigan siya ni Rose. Nagpasalamat si Yusato sa gwardya, at iniisip niya kung paano napagtitiwalaan ng maraming tao si Rose. Nagtakbuhan si Yusato sa harap ng maraming nagte-training at nakita si Suzune. Natutuwa siya na makita siya ngunit nagtataka kung ano ang asul na bagay sa kanyang likuran. Ikinwento ni Yusato ang kanyang forest adventure, ngunit gusto lang malaman ni Suzune kung pwede ba niyang hawakan ang oso. Pinayagan siya ni Yusato at nangako itong pagalingin siya kung siya'y kagatin. Iniisip ni Suzune ang sarili bilang ang bida ng kanilang munting kwento, kaya't siya'y tiyak na dapat magustuhan siya ng mga hayop. Lubos siyang nagkakamali, gayunpaman, dahil inilaplap ni Blur nang nakakatawa ang kanyang kamay. Sinubukan ni Yusato na pasayahin siya sa pagsasabi na mahiyain lang si Blur at pinatry ito tawagin ang pangalan nito. Maayos na inilapit ni Suzune si Glenn upang maging kaibigan, ngunit kinain lang nito ang kanyang kamay. Wala pang naidudulot na kasiyahan si Yusato sa kanya ngayon at nagpahiwatig pa na baka may maitim na kaluluwa siya. Pinakawalan ni Yusato si Suzune ngunit simula nang kainin nito ang kanyang kamay, nagsimula namang kainin ni Glenn ang kamay ni Yusato. Iniisip ni Suzune kung may maitim ding kaluluwa si Yusato pagkatapos ng kanilang munting palabas. Pagkatapos ng kanilang komedya, napansin ni Yusato na mga kamay ni Suzune ay nagdurugo, at ipinaliwanag niya na galing ito sa matindi niyang pagsasanay. Ipinaalala ni Yusato sa kanya na dapat niyang alagaan ng maayos ang kanyang mga sugat, kaya't pinagaling niya ito. Namangha si Suzune, at nagtaka kung totoong si Yusato ay dumating lang para makita siya. Itinuro ni Yusato na dumating siya para sa kanyang mga kaibigan, ngunit malinaw na hindi yun ang nais marinig ni Suzune. Inilabas ni Suzune na si Kazuki ay lumabas ng kastilyo upang makakuha ng karanasan sa pakikipaglaban sa mga halimaw kasama si Siglas at ang iba pa. Inabisuhan ni Siglas si Kazuki na malapit ng atakihin ng Demon Lord at siguradong dadalhin nila ang mas makapangyarihang puwersa ngayon. Binanggit ni Siglas, gayunpaman, na mayroon na silang siya at si Susan ngayon kaya't mataas ang kumpiyansa ng tropa dahil sila ay mga bayani. Tiyak si Siglas na magtatagumpay. Sila, ngunit tila may agam-agam si Kazuki. Nagpakaayos siya ngunit nagpapakasiguro na gagawin niya ang kanyang makakaya. Bigla, nakatagpo sila ng ilang halimaw at naghanda na para sa laban. Kapag bumalik si Kazuki, si Ken naman ang magkakaroon ng karanasan. Maagap nang napagtanto ni Yusato na magkakaroon ng masayang karanasan si Ken, ngunit nais niyang mag-alala ito para sa kanya. Sinabi ni Yusato na iniisip niya iyon, ngunit tinukso siya ni Suzune na hindi raw ito tila seryoso. Nagpaalam si Yusato, at iniisip ni Suzune kung napagtanto ni Yusato kung gaano na siya ka-comfortable sa kanya. Habang tumatakbo si Yusato, iniisip niya kung paano lahat ay naghihanda para sa digmaan, kaya't nais niyang makatulong sa kanila.
Sa kanyang dating mundo, ang kaya niyang gawin ay humanga sa mga taong kayang gawin ang mga bagay na hindi niya magawa. Gayunpaman, hindi na siya ang mahinang tao na iyon. Sa gabi, natutuwa si Rose na marinig na maayos ang pagsasanay ni Yusato, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan pa niyang tumakbo ng mas marami para masanay. Hininto ni Yusato si Rose mula sa pag-alis dahil gusto niyang pag-usapan ang sinabi niya kanina. Binanggit niya na halos hindi siya nakaligtas laban sa ahas, kaya't natatakot siya nang banggitin ni Rose ang hukbo ng Demon Lord. Hindi niya nais na pumunta sa laban, ngunit sa araw na iyon natuklasan niyang may nararamdaman siyang mas matindi pa sa takot. Napagtanto niya ngayon na kaya niyang lumaban, ngunit tumatanggi siyang kumuha ng buhay ng iba. Sumumpa siyang iligtas ang sinuman na maaari niyang iligtas at ipinahayag na ito'y dahil siya'y bahagi ng rescue team. Iyon ang eksaktong nais marinig ni Rose dahil sila'y lumalabas upang iligtas ang mga tao. Ang trabaho niya ay ang agawin ang mga sugatan na malapit ng patayin ng kaaway. Ito rin ay upang mapanatili ang buhay ng mga nasa pambansang pintuan, kahit pa ito'y nangangahulugang isal-risko ang kanyang buhay. Nais ni Rose na ipagpatuloy niya ang pagsasambulat ng mga ideal na iyon dahil iyon ang dapat na rescue team. Ito ang unang sandali na nadama ni Yusato na talagang bahagi na siya ng rescue team. Sa susunod na umaga, ipinahayag ni Rose na nagpadala ng mensahe ang hari. Nais niyang si Yusato ay lumabas upang makasama si Suzune sa pagsasanay sa labas ng kastilyo. Nagulat si Yusato, ngunit kitang-kita natin na si Suzune ay masigla at handang-handa. Si Yusato ay nagtatanong kung bakit siya kailangang sumama kay Suzune at ipinapansin na si Kazuki ay may kasamang siglas. Ipinaliwanag ni Rose na dapat ding sumama si Oz kay Kazuki ngunit kakabalik lamang niya mula sa kagubatan. Itinatagumpay niyang tiyakin si Yusato na siya ay nandoon lamang kung kinakailangan nila ng isang manggagamot at dapat ay makakabalik na siya sa kanilang tahanan sa loob ng 3 araw. Natutuwa si Suzune na makita si Yusato ngunit mas ni-excite siyang makasama si Blen. Iniisip niya na dala niya ang oso para matutunan nilang magkaugnay ngunit hindi iyon ang totoo. Inilahad ni Yusato na dinala lang niya ito dahil si Blur ay ayaw sa ibang tao. Suzune ay inilahad siya kay Aruko, ang kabalyero, at Koren, ang manggagamot. Nakikilala ni Yusato ang lalaki at lumalabas na dati lang itong isang karakter na nagsusuri sa pintuan ng kastilyo. Ipinaliwanag ni Rose kay Suzune na ang kaharian ng kagamutan ni Oz ay omnipotent. Ito ay kayang magpagaling ng sugat at lunasan ang lason ngunit hindi nito kayang ibalik ang mga patay. Iniutos niya sa kanila na huwag itong baliwalain at lubos na naiintindihan iyon ni Suzune. Tiyak si Rose na magiging maayos ang lahat dahil si Suzune ay itinuro ni Siglas at wala siyang sasabihin kay Yusato. Alam ni Yusato na wala siyang maririnig na maganda mula kay Rose kaya't iniwan na lang sila nito. Nais ni Suzune na mapansin na malakas si Rose, ngunit hindi alam ni Yusato kung ano ang ibig sabihin niya. Iniintindi na lang ito ni Suzune at nagsimula silang mag-ensayo. Sa kastilyo, nag-aalala si Sally nang makita si Kazuki na nagte-training sa kanyang mga pag-atake ng espada. Pinuna niya nakakagaling lang niya sa training ngunit tiniyak ni Kazuki na marami siyang pahinga. Natuwa si Sally ngunit hinihimok siyang alagaan ang sarili at umalis. Kwento ni Suzune kay Yusato kung gaano kapagod si Kazuki pagkatapos ng training ngunit sinabi ni Kazuki na tiyak na sulit ang kanyang karanasan. Lumaban siya ng maraming mga halimaw sa isang malinaw na lugar sa ilalim ng dilim ng Linger at iyon din ang gagawin nila. Kakabalik lang ni Oz mula doon at nagtatanong kung miss na ni Blur ang kanilang bahay. Gusto ni Suzune na samantalahin ang pagtulog ni Blen sa pamamagitan ng paghihimas sa kanyang ngunit binabantayan siya ni Oz para sa kanyang kaibigan. Hindi gusto ni Suzune kung paano siya kausap ni Oz at pilit siyang itinataboy kaya't nanghihinayang siya kung naging misogynist na ito. Sa wakas, nagising si Blur ngunit tila malamig pa ito habang sinubukan maglakad. Si Suzune ay nagtatangkang makipaglapit kay Blur kaya't inaalok niyang buhatin ito sa kanyang likuran. Iniisip ni Yusato na ito ay masamang ideya ngunit nagustuhan ni Suzune ang pagiging makakapal ng balahibo ni Blur. Ngunit maikli lang ang kanyang kasiyahan dahil biglang bumagsak ang kanyang katawan. Sa ilalim ng bigat ng malaking cob, matapos pagalingin ni Yusato siya, napagtanto ni Koren ang maraming entidad sa harap nila. Sinabihan ni Amako ang iba na umatras at lumitaw ang ilang mga agaw, nalungkot na natagpuan na. Nagplano silang mag-ambush, kaya't nagpasya silang subukan at agawin ang kanilang grupo. Tinanggihan ni Amaka na ibigay ang anuman, ngunit ipinunto ng mga agaw na mas marami sila. Tiningnan lang ni Yusato ang mga ito at iniisip kung gaano sila kaduwag. Sinisiguro ni Oz kay Suzune na hindi sila isang panganib, ngunit labis siyang nagulat na makakita si Suzune ng mga agaw para sa unang pagkakataon. Takot ang mga lalaki na makita ang isang asul na oso, ngunit napagtanto nilang ito'y isang bear cub lamang.
Nagpasya ang mga masasamang ito na hulihin ito at balatan ng buhay, ngunit agad na dumpensa si Suzune. Nakabilib si Yusato na gamitin ni Suzune ang napakalakas na atake na hindi nagtatapos sa buhay ng mga lalaki, at hinikayat siya na gawin ito ng buo. Nagdesisyon ang mga mang-aagaw na iwasan ang mga atake ng mahika sa pamamagitan ng pagpunta sa malapit. Itinuring ni Yusato si Suzune tulad ng isang Pokemon at itinuro sa kanya ang paggamit ng Thunderbolt. Madali nitong sinira ang mga mang-aagaw, ngunit ayaw niyang tretuhin siyang tulad ni Pikachu si Suzune. Sumali si Amako sa laban, ngunit na-interrupt sila ng isang ka-ord ng mga baboy. Nakakagulat ito dahil mas malalim sila sa kagubatan, at kailangan ng tulong ni Blur upang itulak ang ilan sa kanila. Tinamaan si Yusato habang nagtatanggol kay Suzune at ginamit ang kanyang mahikang paggamot upang suportahan ang kanilang pagbagsak. Natapos silang bumagsak sa ilang puno at sa isang ilog, ngunit masama ang kalagayan ni Suzune. Napagtanto ni Yusato na ito ay parehong ilog kung saan siya bumagsak noon at naaalala niyang may isang talon sa harap. Sabi niya kay Suzune na huminga ng malalim at nag-blackout. Nang lumabas mula sa ilog, nakita ni Suzune na hindi nagigising si Yusato, kaya nangako siyang iligtas ito. Nagplano siyang bayaran ang kanyang utang sa kanya sa pag-save, ngunit ipinakita ni Yusato na bagong gising lang siya at maayos na siya. Medyo nahihiya na lang siya ngayon, pero ganoon din si Suzune. Inexplika ni Yusato na nagpapahinga lang siya matapos iligtas siya ni Suzune sa tubig, pero okay na ang lahat ngayon. Pinagaling ni Yusato si Suzune habang nag-a-apologize ito, pero ipinaliwanag niya na hindi niya nais maging stranded kasama ang iba maliban kay Suzune. Ipinaliwanag ni Yusato na iniwan sila ni Rose sa kagubatan na iyon dati at puno ito ng mga halimaw na gumagawa ng mga boar na kanilang nakita na parang mga alagang hayop. Sa pag-check sa kanilang inventory, napagtanto nila na kulang ang pagkain para sa isang gabi. Ipinapayo ni Suzune na dapat nilang bigyan ng prioridad ang pag-escape sa kagubatan kung totoo nga ang sinasabi ni Yusato, pero itinuturo ni Yusato na magiging madilim na ito sa lalong madaling panahon at maaaring umulan pa, kaya't kailangan nilang hanapin ang lugar na kanilang paglilipunan para sa gabi. Sinabi ni Yusato na maaari silang matulog sa sanga ng puno tulad ng ginawa niya noon, ngunit ipinakita ni Suzo na hindi pa siya umuusad ng puno dati. Palaging naisip ni Yusato kung siya ay pinalad na maging strict ang mga magulang at naisip na maaari na lang silang magtago muna sa ulan sa isang maliit na kuweba. Ipinapayo ni Yusato na magpalit siya ng basang damit, ngunit gumawa sila ng kasunduan na hindi siya titingin muna. Pagkatapos, ginamit ni Suzune ang kanyang kakayahan sa kidlat upang manghuli ng isda. Pagkatapos ay ginamit niya ito upang magtanim ng apoy, at masayang-masaya si Yusato na may kasama siyang ganon. Ngunit nangangapa ng kaunti si Suzune mula kay Yusato at napapansin niya na mas naging toned ito kumpara sa dati. Sa sandaling iyon, may mga lumitaw na venom monkeys. Nabasa lang ni Yusato ito noon at ito ay unang beses na makita niya ito ng personal. Hindi naman daw ito nag-atubiling sabihin ni Suzune na ayaw na niyang bumalik at nagulat si Yusato na hindi ito nagtatanong kung bakit gusto niyang itanong sa kanya. Naisip na siguro niya ito, kaya't naiintindihan niya. Tama ang hula niya na ito ay dahil gusto niya ang mundo na ito. Inexplika ni Suzune na pakiramdam niya ay wala nang natirang makakapit sa kanya sa kanilang lumang mundo, ang kanyang pamilya, mga kaibigan, at kahit ang kanyang dating sarili. Handa niyang itapon ang lahat ng ito para manatili sa bagong mundo na ito. Buong buhay niyang hinintay ang pagkakataong ito upang maging malaya, at sa mundo na ito, walang nagbabawal sa kanya. Handa si Suzune na ipagpalit ang anuman para sa kalayaang ito, at nagugulat siya nang maunawaan siya ni Yusato. Akala niya'y malulungkot si Yusato sa kanyang totoong pagkatao, pero ipinaliwanag ni Yusato na napagod na siya sa kanyang dating sarili, sa kanyang ordinaryong buhay, at sa kanyang passive na sarili. Noong una silang dumating, ayaw lang niyang humadlang sa kanyang dalawang kaibigan. Ngayon, nais niyang protektahan si Suzune, si Kazuki, at ang mga tao ng kaharian bilang miyembro ng rescue squad. Naintindihan ito ni Suzune at nagpahayag na nais niyang protektahan ang mga tao bilang isang bayani. Nagkasundo sila na kalimutan ang kanilang lumang mundo at protektahan ang kanilang naruroon at ngayon. Natutuwa si Suzune kung gaano karami ang pag-unlad ng kanyang kaibigan, at ipinapansin ni Yusato kung gaano na siyang karelatabol ngayon. Naisip ni Yusato noon na isa siyang perpektong babae, ngunit nagulat si Suzune dahil kahit saan na lang siyang lalapit kay Yusato. Nagiging mahirap na ito, kaya't natutulog na lang si Yusato, pero kinukulit siya ni Suzune na kinikilig. Natutuwa si Suzune na nagkaroon sila ng kanilang munting usapan at nagbibigay sa kanya ng magandang gabi.
Kinabukasan, naghanap ang ating magkasama ng paraan upang makalabas ng kagubatan, ngunit nararamdaman na may lumapit na isang hayop. Ang hayop na ito ay si Blur na bigla na lamang niyang tinabyunan si Usoto. Kasama niya si Amako ngunit pagod na pagod din ito. Nang mag-recover si Usoto, ipinaliwanag ni Amako na nag-iikot sila sa paligid ng kagubatan nang biglang tumakbo si Blur na mag-isa. Hinabol nila ito at napagtanto ngayon na si Glenn ay malamang na nahuli ang amoy ni Usoto. Sa sandaling iyon, nahuli ni Glenn ang amoy ng iba at ipinaliwanag ni Usoto na ito ang dating tahanan ni Blur. Ipinakita niya ang malungkot na kwento ng nangyari sa magulang ni Blur at nakakadama ng awa ang lahat para sa munting cub. Maliwanag na handa nang umalis si Blur, at ipinapansin ni Suzune na tila nagdesisyon na ito. Alam na ni Blur na ang kanyang lugar ngayon ay sa tabi ni Usoto. Panahon na para umuwi, at ipinapahayag nila na pupunta sila kung saan sila nararapat. Salamat sa panunood ng aking recap.